Nestor, kamusta yung sitwasyon dyan sa NLEX at gaano katagal ba yung aabutin pagpapakabit at magpapaload ng RFID? Yes, magandang tanghali aga. Sa ngayon nga ay sa mga magpapakabit ng RFID ay tuloy-tuloy pa rin nga yung mga nagpapakabit at nasa 500 pesos lang yung halaga ng pagpapakabit ng RFID, yung pinaka-minimum. Pero sa mga nais magpakabit ay maaari lamang silang magtungo sa mga customer service area, particular dito sa Balintawak Toll Plaza. Posibleng maranasan pa rin ang mabigat na trapiko sa NLEX mamayang hapon at hanggang hating gabi. Ayon kay NLEX Senior Traffic Manager Robin Ignacio, maghapon ng Biyernes at Sabado nang maramdaman ng bulto ng mga sakyan sa papuntang Central Luzon at biyaheng Panorte. Sa pagtaya ng NLEX Management, tataas ng hanggang 10% ang bilang ng mga motorista. Mula sa dating 334,000 ay posibleng umabot ito ng hanggang 360,000. Yun po yung tinataya po natin na nakauwi po yung karamihan. Friday afternoon hanggang evening at saka nung buong maghapon po nung Saturday. Pero today po, dahil meron pa po pasok ang mga opisina, kami naman po sa NLEX ay nakahanda pa rin po kung may maaaring pagdagsa pa rin po after office hours hanggang mamayang gabi or hanggang bukas po early morning. Samantala, sa parking area naman ng NLEX sa Balintawak mula nitong December 20 hanggang kahapon, hindi bababa sa 200 ang nakapagpakabit na ng RFID at nakapagpa-load. Si Joe Oredo mula Bicol ay bumiyahe pa ng 20 oras patungong Bulacan para magbakasyon. Anya ayaw niyang matraffic sa cash lane kaya nagawa niyang magpakabit ng RFID at magpa-load. Sa 20 hours na, papunta rito. Kasi laki ng traffic doon sa sa Andaya Highway. First time ko sir magpagkabit kasi para iwas na rin traffic pagbalik kasi mahaba yung pila doon sa doon sa Bukawi pagpabalik. Kaya po yun. Pakabit na po kami para pastro agad. Okay. Bira lang sir kasi dumaan dito sa Luzon. Babakasyon lang. Si Ton Hoso naman na biyabiyahe naman sana na papuntang Baguio kasama ang kanyang pamilya, nagawa namang magpa-load. Anya, pakiusap niya na sana ay sa susunod na taon ay isang RFID card na lang ang gamitin. Mas maging ito ay gamitin sa Skyway at dito sa parting North Luzon Expressway upang iwas abala ang mga motorista. 1-2 yata yung niload namin para wala nang problema pag papunta tsaka pabalik. Mas maganda sana kung iisang RFID na lang para isang card na lang, isang app na lang, isang sticker na lang. Okay. Kaysa sa magkahiwalay pa, magkaiba pa yung pagpapaload. So, mas maganda kung isa na lang. Sa hassle, iwas na sa pag-iisipan mo pa, dalawa pa yung gagamitin mong app tsaka card. Samantala, para makontrol ang heavy traffic, nag-deploy ang NLEX Management ng 1,500 NLEX personnel dito sa lugar ng kahabaan ng NLEX at ito ay matatagpuan sa north and southbound area. Kabilang na nga sa mga dineploy ang mga patrol personnel at mga patrol officers, mga marshal, security at incident response team at mga teller. Bukod pa ang 24/7 na traffic monitoring system na kung saan nga ay mamomonitor sa pamamagitan ng Traffic Control Center. Ayon sa NLEX, nasa 10% nga ang increase na inaasang volume ng mga sasakyan. Mula December 20 hanggang December 24 ng hapon at December 27 hanggang 29 at January 3 to January 6 ang inaasahang bulto ng mga sasakyan. May pre-towing naman ang NLEX para sa Class 1 vehicle mula 6 a.m. to December 24. Ito ay December 24 and 25 at kasunod naman ng pre-towing sa Class 1 ay December 30 hanggang December 31 at January 3 hanggang January 6 ng 6 p.m. Walang road repair at road works hanggang December 19 to January 6, 2025. Samantala sa mga maaaring makaalam ng customer service ng dito sa lugar ng NLEX ay maaaring tumawag sa NLEX hotline na 135,000. Aga kung mapapansin mo dito sa aking likuran, dito sa parking area, ito yung mismong
lugar kung saan pwede ditong magpakabit ng RFID sticker at pwede rin silang kumbaga magpa-replace ng RFID. At bukod dyan, dito sa aking tagiliran, ito yung mga sasakyan na kung saan ay meron ditong easy trip area para naman sila ay maaari magpa-load ng minimum to 500 pesos. At sa ngayon, kung mapapansin natin, ay build up ang pila ng mga sasakyan, hindi bababa sa 30 sasakyan ang nakapila sa 3 cash lane. At sa RFID lane naman ay maluwag dito sa lugar ng Balintawak Toll Plaza. At yan mo latest live mula dito sa Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo. Aga? Okay, maraming salamat, Nestor Torres.